Hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ay meron akong imamarites po sa inyo. Kasi meron akong napanood sa Facebook na merong advertisement regarding sa mga pabahay ng gobyerno. So na-surprise ako, nagulat ako kasi dun sa panood ko parang very alarming para sa akin at baka maraming mabiktima na mga kababayan natin na gustong magkabahay mabiktima ho sila noong nag-advertise noon, nag-advertise na yun, so natakot po ako. So, ang nakalagay dun sa kanyang advertisement, may cash out na 160K, no? Nakakagulat po yun. So, yun po yung nakalagay. Tapos, 800 monthly. Totoo naman po yun, yung 800 monthly. Dito sa bayan ng Naik, dito sa, no? Yung mga bahay, medyo familiar din ako, nakikita ko din, nagulat din ako kasi nga, 160K yung cash out, no? Wala naman pong cash out at wala kayong ilalabas na pera para mabigyan kayo ng mga pabahay ng gobyerno. So ito po yung, tingnan nyo, ito po yung post ni ate na very alarming kasi kung eager kayo na makapagbahay, gusto niyo kasi nga mura yung monthly, although may cash out, baka mabiktima kayo. Kasi ang totoo, itong mga pabahay ng gobyerno, wala ko kayong ilalabas na pera na kahit 5. Wala ko kayong dapat bayaran, no? Sa mga pabahay ng gobyerno kung kayo po'y mag-a-apply. So magbabayad lang kayo kung i-award na sa inyo yung bahay, no, ng monthly na 800. So yung 800 na yon sa loob po ng 5 years. Kasi yung bahay ng gobyerno ay babayaran mo sa 30 years. So naka-bracket po yun. Magmula 800, after 5 years, magiging 10 years, tataas siya ng konti, magiging 1,000. Tapos from 15 years, from 10 years to 15 years, tataas siya ng konti. At yung pinakahuli na, yung 25 years to 30 years, yung po yung nasa 2,000 plus. Kasi ang price ng bahay, kung itutotal ninyo lahat yon sa ganung presyo ay nagkakalaga siya ng 500 plus K. So, wala hong cash out na 116, no? Yung mga pabahay ng gobyerno, no? Nakakatakot to yung kasi baka meron nung mabiktimang mga kababayan natin. Kaya ko ginagawa nun ng video to para malaman ninyo kasi baka isa ho kayo sa mabiktima nung nag-post na yan, no? Ito siya. Medyo nakakagulat lang, no? Gusto ko lang gawa ng video para naman na sa ganun ma-aware kayo na hindi po totoong may cash out. Isa po siyang scam. Kung sabihin man nating totoo yun na talagang nagtatrabaho sa NHA o kung sa amang ahensya ng gobyerno, bakit may ganung involved na pera na cash out para makabil ka ng pabahay ng gobyerno, well, baka racket na ho nila yun. Pero ang totoo, wala hong cash out o wala ho kayong bibitawang pera para makaabil kayo ng pabahay ng gobyerno. Maliban lang ho doon sa mga requirements na hihingiin po sa inyo katulad ng family picture, birth certificate, marriage contract, no, yung mga ganong. Tapos yung sa barangay agency, barangay certificate, yung mga ganong kailangan requirements para sa pabahay ng gobyerno. Pero yung cash out, malaking big no-no po yan. Hindi po totoo yun. So kung sino man po yung naggaganon, racket na lang po nila yan. Kung kung civilian siya, racket na lang po nila yon. Kung taga-LGU siya, racket na lang po nila yon. Kung taga saan po siyang ahensya nag-ano, racket po nila yon. Kasi wala hong cash out, no, na kailangan ninyong ilabas para makabili ho kayo ng makakuha kayo ng pabahay ng gobyerno. 'Di ba? So wala pong ganong ano. Gawan lang natin ng video para ma-aware kayo kasi nakakaawa yung mabibiktima ng mga taong ganun po yung ginagawa. Imagine ninyo 160, napakalaking halaga po niyan para sa mga kababayan ho natin na talagang lumalaban ng parehas, na gusto lang magkaroon ng maayos at magandang bahay, tapos mabibiktima ng mga taong mapagsamantala. Kaya kung
mapapanood ninyo o meron kayong mapapanood na mga video na nag-o-offer na mga ganun na sa pabahay ng gobyerno, wag po kayong maniwala na may cash out po. Imagine nyo, ang laki-laki, 160K. Tinalo pa niya yung mga sa mga private subdivision. Hindi naman ganun kalaki. At kung merong ganung cash out sa mga private subdivision, malaking-malaki ng bahay. Yung baka malaking lot na siya, naka-second floor pa para sa ganung equity, no? Sa cash out ng mga pabahay o bahay ng tinatayo sa mga private subdivision. Pero yung sa pabahay ng gobyerno, inuulit ko, paulit-ulit ako, no? Gusto ko lang talagang emphasize sa inyo na wala hong cash out ang mga pabahay ng gobyerno. Kung mag-a-apply kayo, wala ho kayong babayaran na kahit 5. No? Inuulit ko po sa inyo, wala ho kayong babayaran na kahit 5. Maliban siyempre sa mga requirements, sa family picture, sa birth certificate. So kailangan nyo siyempre kunin yun sa PSA, no? Sa barangay certificates, yung barangay identity, yung mga ganun. Pero yung sabihin nyo, magbabayad kayo sa NHA para dun sa cash out, ay wala ho. No? So ganun po yun. So medyo, ayun, talagang, nalo lang ako talaga, natakot, talaga kinabahan lang talaga ako kasi paano na lang kung may mga mabiktima ho silang mga kababayan ho natin na gustong magkabahay. Di ba? 160K. Although mura yung monthly na yon ay sa panimula lang ho yun. Hindi po siya sa loob ng 30 years. Kasi ang bahay ng gobyerno, babayaran mo ng 30 years. Yung 800 na monthly, para lang ho yun sa 5 years. Tapos tataas yun. Although, ang pinakamalaki niya ng bayad doon sa 25 years to 30 years ay nasa 2,000 plus. No? Mga ganun ho kalaki. Maliban na lang kung malilipat kayo dito sa mas matanda ng taon, kunyari katulad yan, 2020, baka 2030, nalipat sa mga pabahay ng gobyerno, baka nag-iba na rin yung range noon. So, baka tumaas na yung first 5 years, baka naging 1,000 na, yung mga ganun. So, nag-iiba kasi sa tao, kasi yung iba, yung mga naunang nalipat dito sa mga pabahay ng gobyerno, meron pang 600, mayroon pang 500 na binabayaran lang nila monthly sa loob ng 5 taon. So, ganun no yung proseso. Okay? So, ulitin ko, wala pong cash out yung mga pabahay ng gobyerno. Wala ko kayong babayaran na kahit isang kusing. No? Doon sa pag-apply ninyo sa NHA. Maliban doon sa mga requirements ninyo. So, pagka na-turnover na kayo, na-turnover na sa inyo, so magkakaroon lang kayong babayaran yung pagpa-install ng kuryente at saka sa tubig, pero hindi naman ho ganun kalaki. So, yun po yung mga magiging expenses na lang ho ninyo. Pero habang nag-apply po kayo, wala ho kayong ilalabas po na kahit 5. So, yun po yung ng gobyerno. Doon sa NHA yun ha. Sa 4PH, dalawa nga pala yan, no? Merong NHA at saka yung 4PH, yung bagong programa ngayon ng gobyerno. Iba naman po yun. Talagang dadaan kayo sa pag-ibig kasi nun. At saka yung makaka-avail ho noon, kailangan na member ng pag-ibig. So, ibig sabihin, nagtatrabaho ka talaga, mga minimum wage earners, yung mga ganon. So, hindi direct. Liban kung magrarakit sila. Gagawa sila ng mga racketers, yung mga ganon, nasa sa kanila yun. Pero, para sa akin, yung pabahay ng gobyerno na through NHA, wala akong cash out na 160K. Wala po kayong babayaran na gano'n. Wala po kayong lalabas na pera. So, nakakainis lang na paulit-ulit. Baka nainis na kayo. Na paulit-ulit ko sinasabing walang cash out. So, gusto ko lang i-emphasize sa inyo na yun po talaga yung proseso. Walang kayong ilalabas na pera na gano'ng kalaki. So, kung meron man nangingi sa inyo, 100% scam yun. Kung sila po yung nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno, 100% racket po nila yun. Totoo po yun. Kasi wala hong cash out yung mga pabahay ng gobyerno. Okay? Although may bayad po siya. Hindi ho libre yung pabahay. May bayad ho yung pabahay. Sa abot kayang halaga na babayaran ho nating mga Pilipino na magiging beneficiary sa pabahay ng gobyerno. Okay, so sana nabigyan ko kayo ng kunting idea. Sana maging aware kayo. So, para naman sa ganun, hindi ho tayo mabiktima ng mga kababayan ho nating nananamantala sa mga gustong-gustong magkaroon ng sariling bahay. Okay? Maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.